Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang araw po sa inyong lahat. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Tering. At nakatira ako ngayon dito sa Santa Maria, Bulacan. Matagal ko nang gustong sumulat sa inyo kaso ay nag-aalinlangan akong mag-share noong una dahil po sa hiya. Pero nakumbinsin din po ako ng aking anak na gawin ito para magsilbing aral na rin po sa mga babaeng katulad ko. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang aking kwento. Sisimulan ko ang kwento ko noong bata pa ako at nakatira kami ng mga magulang ko at kapatid ko sa Nueva Ecija. 11 years old at grade 5 pa lamang ako noon. Masyadong simple ang pag-aaral sa probinsya na pinapasukan ko. Kinder to grade 6, 7 silid-aralan at 7 lang rin ang guro. Walang sections, iisang guro sa kada baitang. Ganon kasimple ang pamamalagi ko sa paaralan na yon. Bagong lipat lang kami ng pamilya at doon namin ipagpapatuloy ang pag-aaral ng mga kapatid ko. May kaklase akong may kapansanan, hindi siya makapaglakad. Kaya may bumubuhat sa kanya palagi papunta sa paaralan. Nawiwirduhan ako sa kinikilos ng lalaking bumubuhat sa kanya. Sa tuwing papasok kasi ako sa silid namin ay palagi niya akong tinitignan at nakapagtataka kung bakit ganon siyang tumingin sa akin. Hindi ko naman siya kilala, Papa Dudut. Gayon pa man ay wala akong makitang dahilan sa panggaganon niya kaya pinagsawalang bahala ko na lamang. Recess na namin, nasa kantin ako noon para bumili ng pagkain. Nang bigla akong mapaigtad sa lalaking bumundol sa likuran ko. Mga nagmamadali siksikan dahil sa recess ng mga panahong yon. Nagtutulakan para mauna sa pila. Hinayaan ko na lamang yon at bumalik ulit sa pila agad ko namang tinuro ang gusto kong bilhin. Nang nasa harapan na ako, ngunit nang pag-abot ko ng bayad ay saka ko lang nakita kung sino ang nagtitinda. Nagulat ako sa kakaibang pagtitig ng lalaking yon sa akin. Siya yung lalaking bumubuhat sa kaklase ko. Napayuko na lamang ako habang inabot ang aking bayad dahil sa kaba at hiya. Nakakatakot yung mga tingin niya habang nakangiti siya ng bahagya. Hindi ko na lang yon pinansin at saka agad na umalis. Pagbalik ko sa classroom ay naalala ko ang mga nangyari sa kantin. Nagtataka ako kung bakit ganon umasta ang tindero sa kantin. Kung makatingin siya ay parang matagal na niya akong kilala. Samantalang bago lamang siya sa paningin ko. Mabilis kong tinapos ang pagkain at sakto namang pagpasok ng aming guro na siya namang agad na nag-discuss. Noong tanghali na ay agad kong tinungo ang kantin para mag-lunch. Ayun na naman ang kakaibang tingin niya. Nang pagpasok ko sa loob, agad akong bumili ng ulam. Sakay nabot ang bayad na hindi tumitingin sa nagtitinda. Nakayuko akong inabot ang binili ko at dali-daling pumunta sa bakanting upuan. Kung saan ay walang masyadong umuupo. Nang matapos na ako ay sinimulan ko nang ligpitin ang pinagkainan ko na siya namang paglapit ng lalaki sa pwesto ko. Nagtataka ko siyang tinignan habang siya ay ngingiti-ngiti pang pinagmamasdan ako. Kinabahan ako masyado sa inaasta niya. Tering, biglang tawag niya ng patalikod na sana ako. Napahinto muna ako bago ako lumingon sa kanya nang may pagtataka. Papaanong alam niya ang palayaw ko? Sa school ang tawag sa akin ng mga kaklase ko ay Teresa. Tering, ang palayaw ko kapag nasa bahay at kakaunti lang ang tumatawag sa akin ng Tering. Sina mama, papa, mga kapatid ko at ilang kamag-anak at mga close friends ko na hindi naman nag-aaral sa school
na pinapasukan ko. Hindi agad ako nakapagsalita at tumingin muna ako sa mga taong naroon sa loob ng kantin at sa mga taong labas-pasok para bumili. Taka silang tumitingin sa akin at sa amin ng lalaking kasama ko, saka mabilis na umalis. Nagugulat ako sa mga inaasta nila matapos nila akong tignan. Anak ka ni na Sonia at Lando, hindi ba? Taka ko na naman siyang tinignan nang tanungin niya ako noon. Huwag kang matakot sa akin. Kilala ko ng mga magulang mo. Kuya ko ni Cindy. Pagpapatuloy niyang sabi habang hinahawakan ang isa kong braso. Ang tinutukoy niyang Cindy ay walang iba kundi ang kaklase kong PWD. Umupo siya habang hawak niya pa rin ako. Iniharap niya ako sa kanya, ngayon ay nakatalikod na ako sa mga taong nandun sa kantin habang nakatayo. Malayo kami sa maraming tao, nasa pwesto kami kung saan ay hindi masyadong makikita ang ginagawa niya sa akin. Pinipisil niya ang balat ko sa braso habang ngingiti-ngiting pinagmamasdan ang kabuuan ko. Napanganga na lamang ako nang hawakan niya ang maselang parte ng katawang ko sa ibaba. Hindi pa siya nakontento at hinimas niya pa ito ng marahan. Habang nakatingin sa akin, nanginginig ako sa ginagawa niya. Wag na wag kang magsusumbong sa mga magulang mo, ha? Hindi lang ito ang aabutin mo pag nagsumbong ka. Papatayin ko ang mga magulang mo, naiintindihan mo? Ngingising-ngising bulong niya habang sabik na hinihimas ang pagkababae ko. Inosente ko siyang tinignan at gusto ko siyang tanungin kung bakit niya ito ginagawa. Ngunit walang lumalabas sa bibig ko. Hindi ko siya kilala. Bakit niya ako ginanon? Paulit-ulit na tanong ko sa aking isipan kahit na nandito na ako sa bahay. Natatakot akong magsumbong sa magulang ko. Hanggang ngayon natatakot pa rin ako sa kung anong mangyayari. Lumipas sa mga araw na palagi niya yung ginagawa at hindi pa nakontento, ay ipinapasok niya pa sa suot ko ang mga kamay niya habang pinapaikot yon sa pagkababae ko. May pinapagawa sa aming project ang aming guro at kailangang may kapartner yon dahil bukas lang rin ang pasahan. Partner ko si Cindy kaya wala akong choice kundi gawin sa bahay nila ang project namin. Pero bago ko gawin yon ay tinanong ko si Cindy kung naroon ba sa bahay ang kuya niya. Sabi niya ay wala kasi mag-overtime ito sa kantin dahil clean up at inventory day. Kaya napapayag akong pumunta sa bahay ni Cindy. Nauna siyang umuwi kaysa sa akin dahil maaga siyang sinundo ng pinsan niya. Umuwi muna rin ako sa bahay namin para magpalit ng damit saka ako pumunta sa bahay ng kaklase ko. Nang mga sandaling yon ay gusto ko nang umalis sa kanilang bahay kahit na kararating ko pa lang. Ang bigat kasi sa pakiramdam at saka kinakabahan ako baka biglang dumating ang kuya niya. Nanginginig ako noon sa takot pero hindi ko pinahalata kay Cindy. Pero itong kaklase ko ay malakas ang pakiramdam. Teresa, parang takot na takot ka. May problema ka ba? Usisa niya sa akin. Sigurado ka ba talagang hindi uuwi ang kuya mo dito? Tanong ko. Namit mo na siya, hindi ba? Usisa pa ni Cindy. Oo, sa kantin. Nagpakilala siya sa akin na kapatid mo raw siya. Sagot ko. Ganon ba? Hindi kasi ako nakakapunta sa kantin dahil sa kalagayan ko. Kaya hindi ko nakikita si kuya na nagtatrabaho doon. Aniya. Nagsimula na kaming gumawa ng project ni Cindy. Pero wala pa sigurong 30 minutes ay biglang dumating ang kuya ng kaklase ko. Siyempre nagulat ako at binato naman ako ng kakaibang tingin ng kuya ni Cindy nang pagkapasok niya sa bahay nila. Ang mama ni na Cindy ay OFW kaya hindi nila ito kasama ngayon at ang papa nila naman ay namamasada ng tricycle. Yung pinsan naman niyang nagsundo sa akin pauwi sa bahay ay hindi naman doon nakatira kundi sa kabilang bahay. Buti at napadalaw ka, Tering. Kumusta ang pag-aaral? Tanong niya habang ngingising-ngising nagsasali ng tubig sa baso. Saka muling tumingin sa akin ng malalim. Hindi ko siya sinagot
at nagpretend na lamang akong walang naririnig at nagpatuloy na lamang ako sa aking ginagawa. Tering? Nagtatakang tanong ni Cindy. Agad ko namang sinagot ang kaklase ko about sa palayaw ko. May project kasi kami ngayon. Partner kami. Kailangan naming matapos dahil bukas din ang pasahan. Mahabang paliwanag ni Cindy nang hindi ako tinitingnan. Tara, gumawa na ulit tayo para matapos natin agad. Aya sa akin ni Cindy na abalang nilabas ang kailangan sa paggawa ng project. Nilingon ko ang kuya niya na nakatingin pa rin sa akin. Nilapag niya ang baso saka naglakad patungo sa pwesto namin at umupo sa may tabi ko. Magkaharap kami ni Cindy ng upuan, nasa sala kami ngayon. Hindi ako mapakali sa presensya ng kuya niya kahit na nakatagilid ako. Itinong ko na lamang ang atensyon ko sa paggawa ng project. Ngunit nabigla ako nang may mapansin akong gumagapang sa may bandang balakang ko papunta sa hita. Alam kong gagawin niya na naman yung palagi niyang ginagawa sa akin at ngayon ay kaharap namin ang kapatid niya at wala siyang pakialam. Tiningnan ko si Cindy at abala siya sa ginagawa niya habang nakatungo ang ulo. Hindi niya talaga kami mapapansin. Kinabahan ako ng matindi at buti na lamang at patapos na kami sa paggawa ng project nang biglang tumunog ang cellphone ni Cindy. Hindi niya kami tinapunan ng tingin kahit ang kuya niya ay may kamanyakang ginagawa sa akin ng mga sandaling yon. Kayo po pala, tito. Opo, nandito po. Hindi po ba siya sa inyo nagpaalam? Opo. Opo, matatapos na rin po kami kaagad. Sige po. Sabi niya sa kausap niya sa cellphone. Alam kong si Papa yon. Susunduin ka doon ng papa mo. Wika ni Cindy sa akin pagkatapos niyang ibaba ang cellphone. Hindi ka daw kasi nagpaalam sa inyo, sabi niya sa akin. Buti na lang at tinanggal na ng kuya niya ang kamay sa pagkababae ko nang linguning kami ni Cindy. Nakahinga ako ng maluwag nang malaman kong paparating na si Papa. Sandali akong nakahinga ng maluwag. Buti naman at paparating na si Papa para sunduin ako. Gabi na kasi ngayon, ginabi kami gumawa ng project. Hindi ako nakapagpaalam sa bahay dahil akala ko ay hindi ako gagabihin. Tapos na kaming gumawa ng project at niligpit na ni Cindy ang mga gamit at ang kuya niya naman ay binuksan na ang TV para manood na animoy walang ginawang kamanyakan sa akin kanina. Ngingiti-ngiti pa siyang sumusulyap sa akin tapos ay tinuon na niya ang tingin niya sa TV. Mamayang kaunti ay bumaling siya sa akin. Tropa ko yung pinsan mong si Edwin. Sa kanya ko nalaman na Tering pala ang palayaw mo. Bigla niyang sabi sa akin. Nakatingin lamang ako sa kanya noon at hindi kumibo. Nang mga sandaling yon ay inakyat na niya si Cindy sa kwarto dahil magpapahinga na ito habang ako ay naghihintay noon sa pagdating ni Papa. Pero nang mga sandaling yon ay hindi na ako mapakali. Aalis na po ako. Nagmamadali kong sabi at anyong lalabas na ng bahay pero bigla akong pinigilan ng kuya ni Cindy. Sandali, aalis ka na? Hindi mo na ba hihintayin ng tatay mo na dumating dito? May panunuksong tanong niya sa akin. Pero nagpumiglas ako sa pagkakahawak niya sa akin at nagtangka pa rin akong makalabas ng bahay nila. Ngunit papadudot, hindi ako nakawala sa malalakas niyang braso. Dito ka lang, Tering. Paligayahin mo ko habang hinihintay natin ang tatay mo. Sabi pa niya sa akin na parang nangaasar. Mamayang kaunti ay hinubad niya ang kanyang shorts at tumambad sa akin ang suot niyang underwear. Bakat na bakat noon ang kanyang pagkalalaki. Nang biglang kinuha niya ang kamay ko at pinahipo niya sa akin ang kanyang pagkalalaki. Doon na ako umiyak pero hindi ako makasigaw. Kasi mabilis niyang tinakpan ang bibig ko ng kung anumang tela. Hindi ko na nga nakita kung bimpo ba yon o damit basta makapal na tela yon. Kaya hindi ako makasigaw, papadudot. Sa puntong yon ay napaiyak na ako. Pero papadudot siguro ay way na rin ng Panginoon para makawala ako sa impyernong yon. Bigla ako nagkaroon ng pagkakataong makawala. Buong puwersa akong kumawala at tinulak ko siya palayo sa akin. Pagkatapos ay tumakbo ako papunta sa pintuan at mabilis na lumabas.
Buti na lamang at hindi na ako hinabol ng lalaking yon. Pero Papa Dudut, grabe ang trauma ko ng mga sandaling yon. Iyak ako ng iyak habang pauwi sa bahay. Buti na lamang at nakasalubong ko si Papa sa daan at agad ko siyang niyakap. Tinanong niya kung ano ang nangyari pero hindi ko magawang sabihin sa kanya ang totoo dahil natatakot ako na baka totohanin ng lalaking yon ang banta niya na papatayin ang mga magulang ko. Sa kabilang banda ay hindi ako pumasok sa school ng halos 1 linggo dahil sa takot. Nang usisain naman ako ng mga magulang ko ay sinabi ko na lamang na nakakita ako ng engkanto. Mukhang naniwala naman sila sa akin at pinaalbularyo pa nila ako. Pero alam agad ng albularyo na nag-iimbento lamang ako ng kwento. Ewan ko lang kung nalaman niyang biktima ako ng harassment ng kuya ni Cindy. Samantala papadudot pagpasok ko ng school ay hindi na ako pumunta ng kantin namin sa takot na makita ang kapatid ni Cindy. At kapag uwian na ay sumasabay ako sa mga kaklase ko at kapag nakikita ko sina Cindy at ang manyak niyang kapatid ay sumasakay na lamang ako ng tricycle pa uwi. Iniwasan ko na rin si Cindy pagkatapos noon. Lumipas ang mga buwan at bumisita ang tita ko sa bahay namin kasama ang pinsang kong si Edwin. Habang nagkwekwentuhan ang aming mga magulang ay biglang lumapit sa akin si Edwin at nagwika. "Uy, ikaw ha? Crush mo pala si Joseph?" Wika niya, referring sa kuya ni Cindy na Joseph ang pangalan. Napatingin naman ako sa pinsan ko nang may takot. Alam ko kasing tropa ito ng lalaking nang manyak sa akin. Kinuwento niya sa akin na ikaw raw ang gumagawa ng the moves para mapansin ka niya. Dagdag pa ni Edwin. "Kuya Edwin, hindi ko siya crush at kailanman hindi ako magkakagusto sa lalaking yon." Biglang naibulalas ko sa galit. Nagtinginan sina mama at papa at tita sa akin pagkatapos noon habang natameme naman ang pinsan ko. "Grabe ha, galit na galit." Natatawang wika na lang ng pinsan ko sa akin. Sa puntong iyon ay hindi na ako nakatiis pa at sinabi ko na sa kanila ang katotohanan. "Yang Joseph na yan, binastos ako. Binastos niya ako." Galit na wika ko. That time ay wala na akong pakialam kung babalikan man ako ni Joseph pagkatapos kong sabihin sa mga magulang ko na biktima ako ng sexual harassment. Nang marinig naman yun ng mga magulang ko ay galit na galit sila na sinubukan nilang lusubin ang bahay ni Cindy. Pero hindi ko alam kung may nagtimbre kay Joseph kasi pagdating ni na mama at papa doon ay wala na si Joseph. Umuwi na raw ito ng probinsya at wala silang nadat ng iba kundi sina Cindy at ang tiyahin nito. Maski sa kantin ay wala na rin si Joseph at nabalitaan ko na nag-awol na ito sa kanyang trabaho at may palagay sila na hindi na ito babalik pa sa lugar namin kahit kailan dahil sa banta ng mga kapamilya at kaanak ko sa kanya. Sa kabilang banda ay nagreklamo din ako sa pulisya kaya lalong sumikip ang mundo ni Joseph. Pero ang nakakalungkot kahit na ilang beses na siyang hinanap para harapin ang kasong isinampa sa kanya, hindi na siya makita pa. Maski sina Cindy at nanay niya ay clueless din sa kinakaroonan ni Joseph. Papadudot, 23 years old na ako ngayon at kahit na 12 years na ang lumipas, ay sariwa pa rin sa alaala ko ang kababuyang ginawa sa akin ng lalaking yon. At sa maniwala kayo o hindi ay missing pa rin si Joseph hanggang ngayon. Patay na siguro ang lalaking yon dahil sa kamanyakan. Papadudot, hanggang dito na lamang po ang sulat ko at maraming salamat in advance kung mapili mong itumpok ang aking sulat. Sa mga babaeng nakikinig, tandaan na ipaglaban ninyo ang inyong karapatan. Huwag kayong matakot sa mga lalaking abusado. Panagutin ang mga bastos at rapist. Lubos na gumagalang, Tering. Maraming salamat, Tering, sa lakas ng loob mo para mag-share ng ganitong kwento sa amin. It takes courage para sa isang babae na aminin na isa siyang biktima ng harassment. Pero tandaan ninyo, kung kayo ay naging biktima ng rape or sexual assault, ay huwag niyo itong ipagwalang bahala.
Mahirap man, pero kailangang magsumbong sa otoridad para mahuli ang suspect at maprotektahan ang iyong sarili at mga kapwa mo babae. At para hindi mangyari sa iyo ang naranasan ng biktimang inabuso, maging alerto at ugaliing mag-ingat sa lahat ng oras. Huwag magtitiwala sa mga taong hindi mo lubos na kilala. Alamin mo rin ang kanilang personality at pagkatao. Kapag bastos ang isang tao ay umiwas hanggat maaari. Gawin mo ang lahat ng klase ng pag-iingat para hindi maging biktima. Humingi ng tulong sa kinakaukulan. Alam ko na sa dami ng nagmamahal sa inyo ay marami din ang magpoprotekta.